Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Talaga. Ito naman si Kiko. Again, balik naman tayo. Kiko, ikaw na naman pala ito. Sabi ni Kiko, ang dapat na ginagawa ay ayusin ng gobyerno ang COVID response. Ano nga bang ginagawa? Parang si VP Lenny, mukhang wala. Hindi mo na naman binabasa yung mga continuing reports, progress reports ng mga pinaplano natin. Yung ating programa kanina, sabi ko kanina, prevent, isolate, detect, kung ano-ano pa yun. Yun ang plano natin. Pag-usapan daw natin, mahalaga ating mamaya, kasama na nga yun eh. Hindi solusyon sa problema ng yung revolutionary government na yan. Wala naman yata nagsasabi nga ng solusyon eh. O ito naman si abogado joke, no? Chel, alam mo, sa totoo lang, malayong-malayo ka sa tatay mo. Magaling yung tatay mo eh. Si Pepe. Libo-libo daw ang may sakit, sabi naman itong abogado joke. Marami nang nawalan ng trabaho. Alam na nating lahat yan. At milyon na ang gutom. Alam na rin natin yan. Pero hindi ka makinig ka kasi sa programa to. Di ba sabi natin kanina, yung bilang ng mga walang trabaho, bumaba kasi dumadami na nga uling nagkakatrabaho. Kasi nga nagbubukas na yung mga pabrika, nagbubukas na uli yung mga negosyo. Hindi siyempre, kakabalik. Walang ibang gagawin yan, sabi ni abogado Jokno. Sirain ang ating mga institusyon at pahirapan ng taong bayan. Maybe he should stop adding fuel to the fire. Ikaw nga nagdadagdag ng gasolina sa sunog. Kagandang walang sunog, nilalagyan mo eh. Si Dick Gordon naman, yung ating kaibigan at ka-graduate ng UP. It's a dictatorship, sabi ni Dick Gordon. We should not even be discussing it. Hindi nga dapat natin dinidiskusyon yan eh. Marami tayong problema. Yung revolutionary government is a dictatorship, plain and simple, sabi ni Dick Gordon. Kawawa ang tao dyan. We will oppose that. I'm squarely against it. Sabi naman ni Ping Lacson, it's a dictatorship. Pareho sila ni Dick. There is nothing to discuss sa revolutionary government. Absolutely no justification, nor a legal basis for it. Ito naman si Ping. Alam mo, pag sinabi mo legal basis, kailangan medyo meron kang background sa law. Kung kagaya si John Nery, It is a dangerous proposition. It is divisive and could plunge the country into social unrest and even civil war. Medyo yata, mamaya, pag naalala ko, i-discuss natin yung it will result into social unrest and civil war. Can proponents of revolution... ito namang isa. Sabi niya, ito raw gathering ng mga nagsusulong ng revolutionary government. Ito raw lalabas na extensive interference with damage or destruction to critical infrastructure bilang isa sa mga sinasabing terroristic acts. Kaya daw, pwedeng i-demanda anti-terrorism act ito. Hindi ko kayo maintindihan. Kala ko ba ayaw nyo dun sa anti-terrorism act? Ngayon naman ginagamit nyo. Anyway, ano pa ba? Sino pa bang kumukontra dito? Wala na? Meron pa, si Lenny. Si VP Lenny, meron ding sinabi dyan Ayaw niya rin daw ng revolutionary government. Madalit sabi, anong napansin natin? Well, suddenly, the air is afloat and swirling with talks of revolutionary government. Talagang namamayagpag ang usaping revolutionary government. And on cue, gaya nga binasa ko sa inyo yung mga reaction nila, every time na lamang na isang issue lumalabas and tantalizing enough, yung bang masarap,
para sa oposisyon, sa mga kritiko at mga detractors ni Presidente Duterte at ng kanyang administrasyon, na magagamit nila doon sa kanilang paboritong target. Sino ba paboritong target nila? Di si Presidente Duterte at sa kanyang administrasyon. At ginagawa nilang scapegoat ng kanilang uselessness and unproductiveness. Ginagamit po nila ito, and they steer the people's unfounded apprehension and phantom fears. Alam po ninyo, yung revolutionary government, bilang isang ideya, bilang isang konsepto, o bilang isang uri ng pamalaan, hindi ito bago sa ating bansa. Papaalalahanan natin yung mga kumukontra na ayaw sa revolutionary government o ayaw i-discuss. Unang-una, hindi nga ito bago. Luma na nga ito. Tandaan nyo nung 1986 EDSA revolution na sinasabi. Si Cory Aquino, nung siya po ay naupo bilang presidente, sa pamamagitan ng isang military uprising na pinungunahan ni Juan Ponce Enrile at nila Greg Unasan na senador at ngayon ay member ng kabinete, na yun po ang humantong sa EDSA Revolution. Si dating Presidente Cory, na kung matatanda nyo, ito naman yung kabiyak nung Benigno Aquino na pinatay naman doon sa tarmac dahil bumalik siya sa Pilipinas. Ilang minuto lamang pagkatapos siyang bumaba sa aeroplano, binarel. Yung kanyang kabiyak na yun ay nagdeklara po ng revolutionary government. Anong ginawa niya? Magdeklara siya ng revolutionary government. Inabolish niya ang 1935 Constitution. At inabolish niya rin ang Congress. At wala nang Constitution, gumawa siya ng Freedom Constitution. Pinagkukuha niya yung provision ng 1935, pati yung mga dating saligang batas. Kaya tingnan nyo, di ba sinabi ko sa inyo, inabolish niya yung Congress. Kaya ayaw ng mga nasa Kongreso siyempre. Kasi pag mag-revolutionary government, tanggal ang Kongreso. Di wala na, hindi na sila senador, hindi na sila kongresista. So natural lamang, kukontrahin mo. Ang trahedya nung pagdeklara niya ng revolutionary government, nabigo po siya na mag-take advantage ng revolutionary government bilang isang bihikulo na ipatupad ng mga radikal na pagbabago sa social, political, and economic structure ng ating lipunan. And tragically, the Cory presidency failed in the aspirations and raison d'etre. Yung pinakarason ba kung bakit nagkaroon ng revolusyon? It ended with what? The country's condition being worse than it was before. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon, yung ating fraternity Brad sa Sigbaro, junior natin sa UP College of Law. Di ba, ito critic number 1 din to Unang-una sa China Sea. Number 1 siya dyan. Ito, pinasukan niya naman revolutionary government. Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, expressing his thoughts on what a revolutionary government means. Nagbigay siya ng mga pahayag niya. Pati ako, sinama niya pa. Sabi niya, Legal Counsel Salvador Panelo explained that, quote, the call of a revolutionary government must come from the people and not from a single organization or an individual. Ang sabi ko daw po, sa aking pahayag, yung panawagan ng revolutionary government, kinakailangan manggaling sa taong bayan at hindi lamang galing sa isang organisasyon o kaya naman sa isang tao. Na sabi ni Justice Carpio, ibig sabihin, kung mas marami ang magsusuporta dito sa panawagang ito, si Presidente may consider it. Ikaw naman. Ano ba naman yung logic mo? Justice Tony.
not necessarily, kahit na ayaw i-consider ni Presidente Duterte, kung yun ang gusto ng sambay ng Pilipino, may magagawa ba siya? Siyempre, wala. Ako naman. Sabi niya, thankfully, Mr. Duterte immediately shut down the idea of a revolutionary government. Pero sabi niya, anong mangyayari kung may revolutionary government? Ito. Isa-isahin po natin. Sabi niya, first, petitions will be immediately filed before the Supreme Court to declare the imposition of a revolutionary government unconstitutional. Justice Tony naman, ano ba yan? Paano ka makaka-file ng petition mo Kung may revolutionary government abolish na saligang batas. Abolish mo pa Kongreso. Tanda mo yung parang martial yan Di ba nung mag-martial si Presidente? Pati Korte Suprema in-abolish, considered resign lahat. Paano? Di walang magpa-function, pansamantala. Paano? So, kagad yung una mong implikasyon ng existence ng revolutionary government, hindi mangyayari. Sabi mo, second, majority in both the Senate and the House of Representatives will likely pass resolutions denouncing the imposition of a revolutionary government. Sabi po ni Justice Tony, yung mayoriya ng Senado sa Kamara de Representante, siguradong kukontrahin yan. Paano mo nga kukontrahin kung na-abolish na nga kayo Ikaw talaga, Justice Tony, you declare revolutionary government and Congress will be abolished. It's as simple as that. Pag may revolutionary government, ibig sabihin yung armed forces, magiging protector ng sambay ng Pilipino kasi sa ligang batas nga natin, sinasabi rin, Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. Paano ka na? Kung yung overwhelming majority nagkaroon ng desisyon, tatanggalin mo yung pangkasulukuyang pamalan, siyempre yung armed forces, susunod sa bayan kasi sila raw ang protector sa ayon sa saligang batas. Pangatlo, ano sabi niya? Third, the military and the police will have to make a choice whether or not to take orders from a revolutionary government. Mali ka na naman, Justice Tony. Kaya na sinabi ko earlier. Pag nagdesisyon ng taong bayan, pareho nga nung EDSA Revolution, tanda mo yung EDSA Revolution nga, ang popular belief doon, lalo na ng mga kontra kay Marcos, nagsalita na ang taong bayan. Yun din ang ginamit ng mga military. Nagsalita na ang taong bayan, ayaw sa'yo, kaya dito kami. Kami ang protector ng sambay ng Pilipino. Kaya, tanggal ka na. si Cory na nga ang inupo nila. At nagdeklara na ng revolutionary government. Kaya, mayroon ng choice. Anyway, sabi po ni Justice Tony Carpio, yung pangapat na implikasyon daw ng revolutionary government, yung ating ekonomiya babagsak by 16.5% in the second quarter of this year. During this pandemic, lalo na raw babagsak pa. Pag mayroon ng revolutionary government. Medyo, questionable yan. Not necessarily. Kasi, kung gusto ng tao ang revolutionary government, tapos, suportado ng military, lahat. Kasi pag sinabi mo overwhelming majority, kasama na lahat yung mga negosyante doon. Ibig sabihin, okay sa kanila yon. So, not necessarily babagsak. Kasi magko-cooperate. Panglima, sabi ni Justice Tony, the Philippines will become a pariah in the international community. Dahil daw, yung mga bansa ay hindi kikilalanin ang isang revolutionary government. Nakalimutan mo na naman, Justice Tony, yung kasaysayan. Hindi ba nag-declare nga ng revolutionary government si Cory Aquino? Hindi ba kinilala naman ng US at ng lahat ng mga bansa? Paano mo sasabihin na hindi kikilalanin? Finally, sabi niya, imposing a revolutionary government is the dumbest move that Mr. Duterte can make. Pinaka-bobo daw na galaw ni Presidente kung mag-impose siya ng revolutionary government. Ikaw talaga, Justice Tony. Kaya nangihinis sa'yo si PRD. Yung mga
mga banat mo eh. Unang-una, alam mo, etong masasabi ko dyan. Yung concept, yung idea, for academic discussion or discourse, sa panahon ngayon, nakakakiliti na pag-usapan. Bakit ka mo? Sapagkat, di ba natatanda niyo si Presidente Duterte ng kampanya, sinabi niya, pag ako'y nabigo sa mga gusto kong pagbabago, magdideclare ako ng revolutionary government. Yung pong ideyang yun, matagal nang nakuha niya doon sa mga nakaraan nga. Kasi pag revolutionary government, hindi ka na nakatali, hindi ka na nakadena doon sa tinatawag na mga processes na inilagay ng pangkasalukuyan sa ligang batas. Kaya nga babaguhin mo yun. Magagawa mo yung gusto mong gawin para sa taong bayan. Okay. Tandaan natin, hindi totoo yung sinasabi rin na labag sa saligang batas. Kung titignan mo, wala naman nakalagay nga naman doon revolutionary government. Pero yung pong mga nag-aaral ng batas, tinuruan po kami na ang pinakamataas na batas, ang ang kapakanan ng taong bayan. Sa Latin, sinasabi po, salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. So kung yung hinihingi ng sambayanang Pilipino sa kanilang kapakanan ang magsagawa ng isang revolutionaryong gobyerno, ano man sinasabi sa saligang batas natin? The sovereignty, yung kapangyarihan. Saan? Kanino? O hindi po ba? Sovereignty resides in the people. Namamahay daw sa sambayanang Pilipino yung kapangyarihan at lahat ng uri ng kapangyarihan sa pamamahala ng gobyerno ay nanggaling doon. So, since the people is the source of sovereignty at kung gusto nila na palitan itong pangkasalukuyang sistema natin, they can do that. And necessarily by parity of logic, lahat ng mga interest, lahat ng selfish interest nyo, business interest nyo, iyan ay mapapasa ilalim dun sa kagustuhan ng sambayanang Pilipino. Kaya, yung sinasabi mo, Justice Tony, bobo yan pag nag-declare. Unang-una, hindi siya magdi-declare. Si Presidente Duterte, for that matter, kahit na sinong presidente na po, dadala siya sa agos, sa baha, ng kagustuhan ng sambayanang Pilipino. If that is the will of the people, then the sitting president has no other recourse but to join, to go with the flow. Kaya nga sinasabi natin kanina, yung armed forces ay protector ng sambayanang Pilipino. So, on cue, pag alam nila, gaya ng ginawa nila nung nakarang EDSA Revolution, yun din ang gagawin nila. Kaya, medyo malabo yata yung sinasabi mo, Justice Tony. Alam po ninyo, ano bang kagandahan ng revolutionary government? Gaya nga nang nasabi natin kanina, magandang bihikulo yon para hindi ka na matatali. Kasi, kung revolutionary government, walang kongreso, di ang presidente, pareho nung kay Cory at the time, pareho rin nung kay Marcos at the time, nung mag-declare ng martial law. Meron siyang legislative and executive power. Hindi rin totoo yung sinasabi ni Ping, mawalang galang na Ping, na it may lead to social unrest and civil war. Bakit ka mo? Bakit naman nung nagdeklara ng martial law? Hindi naman, in fact, during the declaration of martial law, di ba, lahat tayo sinasabi natin, the first 2-3 years of martial law, ganda. Di ba?
napasunod lahat tao, gumanda ang ekonomiya, and so forth and so on. Ganon din si Cory. Nagkaroon ba? Mag-declare revolutionary government? It didn't lead to social unrest, neither did it lead to civil war. So, kaya tama si Presidente. Pag-usapan na lang natin, for academic discussion lang naman para makita natin ano bang kagandahan nito, ano bang kasama niya, para yung tao, ang tao naman na nagdidesisyon, hindi naman, it will not be the President, neither will it be the armed forces that will decide, it will be the people's will. Lahat tayo, we will bow to the majesty of the rule of the people. Sila yun Sambayan ng Pilipino. So anyway, tayo po inabot na naman ng oras. Hindi na natin matatalakay yung isang pare na dati sumuporta kay Presidente, ngayon kung anong pinagsasabi lamang kay Presidente. Sa ano lang yan, sa Lunes. Well, makikiusap po tayo again na pwede pa ba? Palagay ko pwede pa. Itong ordinaryong paring ito, sabi niya, dati raw, maganda, mapayapa ang kanyang buhay, happy siya, tapos nakita niya raw na si Presidente, okay na maging Presidente, kaya lihim daw siya ng kampanya. Pero ngayon, disappointed siya, kaya publicly, binabanatan niya si Presidente. O ikaw naman. Nung bilib na bilib ka, ba't lihim? Ngayon na kontra ka, bakit naman publicly? Mali yata, Father. Mukhang dispalingado ka, Father. Father Pete. Anyway, mukhang talagang kailangan na tayong magpaalam. So, mga kababayan, nakikiusap po si Presidente at ang inyong programa na tayo po ay magsuot ng face mask. And face shield. Mandatory na po ito. Kailangan magsuot po tayo ng face shield. And also, pag tayo ay nasa labas, kung talagang kinakailangan, tayo po obserbahan natin yung 2 meters, 2 metro po o 6 na pie. Alam niyo naman, pag 6-footer, di ba? O mga ganun ka taas ang pagitan o ang dipak. At palagi po tayo magwawash ng ating hands. Sabon, 20 seconds. Para mapangalagaan natin ang ating sarili at mapangalagaan din natin ang ating mga kapwa-tao. Ako po ang inyong lingkod, Bayan, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli sa Lunes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan po tayong lahat. And I love you all.